Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan. Ay, so ang ating po pag-uusapan ngayon ay ito, no? Galing po dito sa Viral News PH. Ayan, mga kapatid, mga kababayan, no? Don't forget to subscribe po dyan. Harry Roque, nagsalita na, no? Ano bang kanyang naging mensahe? Ito daw po ay tungkol sa pagre-resign ito ni Attorney Trixie, no? At ni Vic Rodriguez bilang, cabinet member ba ni PBBM, no? Okay, so pinaliwanag ang dahilan mga kababayan, no? Dahil maraming ang kumakalat na espekulasyon na di umano meron ngang tao na nasa likod ng kanilang pagre-resign. So alamin natin ano nga ba, ano ang iba't ibang mga dahilan mula po dito kay Sir Harry Roque, no? Huwag na natin patagalin, tirahin na natin 'to mga kapatid, mga kababayan. Let's go. What is up mga kabayan? Narito na naman tayo para pag-usapan ang mga viral at napapanahong mga balita sa loob at labas ng social media. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo palagi sa mga latest video upload natin. Dami pong balita ngayon, no? Harry Roque, nagsalita na. Ito pala dahilan ng pagkakatanggal ni Attorney Trixie at Attorney Vic Rodriguez. So alamin natin yung katotohanan, no? Dahil nga sinasabi nila na nag-resign daw itong dalawang to, no? Alamin natin, ano nga ba yung mga nasa likod nito mga kababayan? Napabalita na nagbitiw na sa pwesto, hindi lang po ang executive secretary, kundi pati na yung press secretary, no? Sa totoo po, wala namang resignation kasi sila po yung tinatawag na ad interim appointments, no? Okay, so napakagandang topic nito mga kababayan, no? Wala daw pong resignation, no? Kagaya po ng sinasabi nila sa mga balita na nag-resign daw po itong dalawang tao na to. Actually, tatlo po yan, no? Pati po si Kalida. Okay, so alamin natin, bakit nga ba? Ano nga ba ang katotohanan sa likod nito mga kababayan? Valid po yung kanilang appointment until otherwise rejected by the Commission on Appointments. Nangyari po, nag-adjourn, nag-recess ang Kongreso, so deemed bypass po sila, no? At kinakailangan magkaroon ng bagong appointment. Kaya nga po, ang balita kanina umaga, 10 mga miyembro ng gabinete reappointed at sumumpa kay Presidente. Pero 12 pa po yung hindi nako-confirm, so 2 hindi na binigyan ng reappointment. Ito nga po yung Executive Secretary Vic Rodriguez at saka si Press Secretary Trixie Cruz Angeles, no? So, pero syempre, siguro para graceful way out, nagre-resign sila. Pero ang totoo po niyan, you can only resign kung meron kang opisina, no? Pero since there was no reappointment, wala na nga po silang opisina. Ngayon, ang tanong, sa 10 na reappoint, sino kaya ang po pwedeng sumabit sa Commission on Appointments? Unang-una, alam niyo po, talagang katungkulan yan ng Commission on Appointments. At 12 po yan, no? 12 mga galing sa mababang kapulungan at 12 galing sa Senado, no? At talagang trabaho naman nila ay siguraduhin na merong minimum qualifications ang mga gabinete. Now, titingnan natin yung ating crystal ball, no? Alam niyo po, kung naalala niyo, nabanggit ko na rin sa naunang mga spokes hour na baka magkaproblema si ES at saka ang press secretary. Sino pang nakikita ko sa aking crystal ball? Well, unang-unang po, no? Disqualification by law. May isa pong gabinete na reappointed na yung kanyang departamento ay binuo sa pamamagitan ng isang batas. Ang sabi sa batas, hindi po pwedeng maging kalihim ng departamentong yon ang kahit sino na naging officer ng isang kumpanya na napapasailalim ng departamento niya. Meron pong isang kalihim ngayon na reappointed na siya po ay naging independent director. So asahan po natin na magkakaroon ng debate kasi nagkaroon po ng DOJ circular, DOJ opinion na ang sabi po ng DOJ, ang isang independent director daw ay hindi officer. Pero ang kontra naman dyan, kapag ang batas ay hindi nagbigay ng kahit anong distinction, dapat walang kahit sino na magkakaroon ng distinction, no? So kung ang contemplation ng batas ay hindi kasama sa disqualification yung mga independent officers dahil officers pa rin sila, dapat sinabi ng batas yun. Pero that is only a legal issue, no? Na baka makarating nga po yan sa Korte Suprema. Pero sa tingin ko po ay titignan din ng mga miyembro ng Commission on Appointments. Now, bukod po dito sa isang ito na merong issue pagdating sa batas na bumuo ng kanyang departamento, merong 2 na posible na matanong. Hindi ko naman sigurado na sila ay marireject na po, no?
pero itatanong sa kanila tungkol sa conflict of interest. Kasi sila po ay naging napaka-active sa negosyo at sila po ay naging very successful sa kanilang mga negosyo na sa ngayon po ay mapapasa ilalim ng regulasyon ng kanilang departamento kung saan sila na talaga. Siyempre, hindi mo naman maaalis sa mga mambabatas na i-bring up yung issue ng conflict of interest, lalong-lalo na kung ang negosyo mo ay nakasalalay din dun sa mga pondo na kinakalap din sa gobyerno. So bagamat sigurado po ako na walang gabinete na hindi pa nagdadivest dun sa mga negosyo na meron silang conflict of interest, ang issue is to what extent na papayagan sila ng mga miyembro ng Commission on Appointments na mamuno doon sa departamento kung saan meron nga silang conflict of interest dahil doon sila nagkaroon ng masiglang negosyo doon sa negosyo na ire-regulate nila. Wala po yung pagkakaiba doon sa issue ni Pastores, kung naalala nyo, no? At ito po yung naging simula ng problema ng Executive Secretary kasi lumalabas, naka-partner ng kanyang brother-in-law, yung tinalaga sa PPA, gayong meron pala siyang utang sa PPA dahil siya aktibo doon sa industriya na regulated po ng PPA, no? So syempre, ang tanong, bakit ka mag-head niyan meron kang interest diyan sa negosyo niya? So dalawang kalihim po sa tingin ko ang matatanong dahil sa conflict of interest dahil naging napaka-successful nila na negosyante doon sa industriyang pamumunuan nila at yung isa naman naging napakataas ng opisyal na isang kumpanya na isang negosyo na rin-regulate din niya. So tatlo na po yan. No? Tapos merong isa na ang tawag dyan, mabagsik ang bibig. Talagang nung siya po ay wala pa sa gobyerno, marami po siyang napakasakit na salita na binitawan laban sa isang miyembro ng kalihim ni Presidente Duterte. Nagkataon pong militar yun. So ngayon, ang balita ko, yung mga asosasyon po ng mga military officers, ng mga general, ay maghahain din ng oposisyon laban sa kanya. No? Hindi ko naman po sinasabi na magiging successful yan. Ang importante lang naman ay kailangan masagot yung mga tanong ng mga mambabatas pagdating sa mga oposisyon na ganyan. Pero bihira po kasi na magkakaroon ng formal na oposisyon ang isang miyembro ng gabinete. No? So parang kapag may oposisyon ka na, talaga may problema ka na sa confirmation dahil kinakailangan dinggin at paghusgahan ng mga miyembro ng commission appointment yung mga reklamo sa iyo. Now, so hindi ko po sinasabi na itong apat na ito ay hindi lulusot. Hindi po natin po pwedeng paghimasukan yung desisyon ng mga miyembro ng Kamara at ng Senado. Pero sigurado ko po, tatanungin sila. At kinakailangan, handa silang magbigay ng tamang sagot. Mga sagot na tatanggapin as valid answers ng mga miyembro ng Commission on Appointments. Dahil alam nyo naman po, no? Tapos na ang honeymoon. Nakita nyo naman po, pinapatikos na ng gusto si Presidente Bongbong. Kaya nga po importante na hanggat maaari, dapat yung mga kabinete nagmadali na ma-confirm. Dahil pag natapos na ang first 100 days na honeymoon period na ibinibigay sa kahit sa kaninong presidente, nako, hindi na nadadala ng goodwill ng presidente yung confirmation process ng kanyang mga kalihim. Ang problema pa dito po sa bagong gabinete ni PBBM, ang siyang unang-unang nagka-problema, yung pinakamataas sa lahat ng kalihim, yung Executive Secretary, yung primus inter pares, no? Sa kabinete, yung Executive Secretary. So kung nagka-problema yung Executive Secretary at hindi na nga po pinadaan sa Commission on Appointments dahil siguro ina-expect nila na magkakaroon ng maraming tanong at baka hindi mabigyan ng kasagutan, hindi na lang po renew ang appointment. Ganon din po siguro yun sa Press Secretary kasi alam naman ng lahat na maraming issues din na binabato doon sa Press Secretary. Hindi lang po issues, mga decision pa ng Korte Suprema. No? At siyempre, hindi maiiwasan na itanong yan kasi lahat po yan dapat nakasulat doon sa mga dokumento na hinahain at sinusumite sa Commission on Appointments. So dito sinasabi po ni Sir Harry Roque, no, na parang ano lang pala sila, umpisa lang, no? Parang sige kayo muna dyan sa posisyon na yan habang hinahanapan natin ng mga nararapat na tao para dyan. Parang ganun lang po yung pagkakaintindi ko, no? Doon sa sinabi po ni Sir Harry Roque. Attorney ba si Sir Harry Roque? Attorney ata, no? No, ni Sir Harry Roque. Parang ganun lang yung pagkakaintindi ko po. Kayo mga kababayan, anong pagkakaintindi niyo
parang si Attorney Trixie ba at Attorney Vic inilagay lang muna doon temporary habang wala pa po yung totoong ilalagay doon o yung talagang ilalagay para sa posisyon na yon na bilang executive secretary tsaka spokesperson, no? So paki-comment down below nga dyan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion doon? Pero how does this fare with the past cabinet of President Duterte? Alam niyo po, nung panahon ni Presidente Duterte, dalawa talagang outright na na-reject. Naalala niyo si Secretary Yasay, DFA pa man din, saka si Gina Lopez ng DNR. Talagang nagbotohan po yan ng no. Kasi si Secretary Yasay turned out to be an American citizen. Si Gina Lopez talagang hindi tugma ang kanyang pananaw sa DNR, sa pananaw ng karamihan ng miyembro ng commission appointments. May pangatlo pa, ako yung oppositor, yung health secretary, si Ubial. So tatlo pala po yan na outright na reject ng commission appointments. Tapos, yung tatlo pa, miyembro ng Makabayan Black na tumiwalag bago pa sila ma-confirm ng commission appointment. Judy Tugowalo at saka si yung dating head ng Department of Agrarian Reform, nakalimutan ko na yung pangalan, no? Bagay, yung isa naman hindi subject to confirmation, si Lisa Masa, dahil National Anti-Poverty Commission, hindi subject. So dalawa sila na hindi na rin nakumpirma dahil hindi naman talaga sila tumagal yung kanilang partnership with President Duterte. So 5 po sila nung panahon ni Presidente Duterte na hindi po pumasa sa Commission on Appointments. Pero ang scorecard natin dito kay Presidente Bongbong ay 2 na po ang hindi pumasa. Bagamat hindi po sila na-reject, na-bypass po sila, deemed rejected at hindi na-reappointed. No? So, asahan pa natin na siguro mga 3-4 pa ang magkakaproblema dyan, pero wala po tayong kasiguruhan dyan. Marami po naman kasi dyan, bibigay lang sila ng tamang sagot, ay tatanggapin na naman ng mga commission appointments kasi napaka-popular po ng Presidente. Pero may mga pagkakataon din na baka hindi madala ng popularidad ng Presidente, lalo na nga pong tapos na nga ang honeymoon. Pero balikan lang po natin yung mga nabanggit ko nung huling Facebook Live. Sabi ko, kung nagpunta na sa Singapore para manood ang Presidente. Ang mga Presidente, although sila ay public figures, ay meron pa rin mga pribadong buhay at karapatan nila yon na magkaroon ng leisure hour. Pero ang tanong, paano yan? Ginamit ang pondo ng bayan, ginamit yung presidential airplane. Well, sa akin po, malinaw naman po no, sa larawan na rinelease mismo ng Singapore government na meron ding aspetong trabaho yung trip sa Singapore. At gaya nga ng sinabi ni Presidente Marcos, kung dati-rate, golf ang sport na linalaro para magkaroon ng negosyo, ngayon F1. No? At naniniwala naman po ako dyan. Dahil talaga namang pong lahat ng mga yayaman ay napupunta ron sa F1. At ito po'y pagkakataon para inganyohin ang mga mayayaman na yan na mamuhunan dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na nung isang taon na 2021 po, Singapore ang number 1 foreign investor natin dito sa Pilipinas. So wag na po natin masamain yan. Kung meron man tayong nagastos, that is well worth it naman po ang balik dahil ang nakapicture ni Presidente Duterte doon sa Singapore ay yung Secretary of Labor mismo ng Singapore. At alam naman natin na napakadaming mga Pilipino nagtatrabaho ngayon sa Singapore. At yung mga mayayaman na namumuhunan dito sa ating bayan as the number 1 foreign investors, the Singaporeans. So, pwede na po yun. Wag na po natin masamain yan. Although, ang primary, ko pa rin dyan, pananaw dyan, wala na tayong pakialam kung anong leisure na gagawin ng Presidente because they're entitled to it. Kailangan may personal na buhay pa rin sila at kung may nagastos na pampublikong pondo, meron din naman pong ginawang opisyal na katungkulan ang ating Presidente. Well, parang naging, kagaya nga na sabi natin noong nakaraan, no? Parang naging way lang naman yung F1 na yon, no? Doon sa kanilang meeting. Well, yung sinasabi rin natin noong nakaraan, no? I think na-discuss na natin to itong issue na to. No? Sinasabi nga natin doon na isa yan, no? Sa way ng mga negosyante, no? Na manonood sila ng mga ganyan. Minsan, golf, horseback riding, racing, mga ganyan, karera ng kabayo, di ba? Minsan, sa mga sosyalan, i-invite ng ganyan, mga birthday yan. Then after noon, no, doon nila pinag-uusapan yung mga negosyo. Okay? Kasi parang ano yan baga tinatawag nga natin sosyalan. Alam niyo yun? Yung tinatawag nating sosyalan, di ba?
Then after nun, dun sila mag-uusap ng kanilang negosyo. Mas maganda po yung nagiging usapan kadalasan sa ganun. Dahil nagkakaroon ng magandang outcome. Dahil nakakabanding mo mismo yung tao. Minsan, ang maganda rin po yung nakakapag-transact tayo ng ganyan. Sa mga meeting, yung parang hindi siya formal meeting. Alam niyo yon? Yung parang nag-uusap lang kayo ng parang magkaibigan lang. No? Which, hindi ba kayo natutuwa na nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan ng ating bansa, no, na nakikipag-usap dito kay PBBM para magpasok ng negosyo dito sa ating bansa. Pag maraming negosyo, ibig sabihin maraming trabaho. So pag maraming trabaho, kumikita yung mga kababayan natin. Pag kumikita sila, ano ang nawawala? Bumababa po yung poverty level. Diba? So yun po hindi nila nakikita yun Ang gusto lang kasing nilang palabasin palagi dito ay naglulustay ng pera, which is yan din po yung ginawa nila, no? Yan din yung sinasabi nila during panahon po nung ama, no? Dating Pangulong Ferdinand Marcos na wala raw ginawa kundi maglustay ng pera, utang dito, utang doon. Pero ano ba nangyari doon sa inutang ng dating Pangulong Ferdinand Marcos? Ipinangtayo ng mga hospital, ipinantayo ng mga kalsada, ng mga tulay, no? Na hamagpasa hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin naman natin. Di ba? Ganun yun. Ganun yung sinasabi natin dito. Huwag kayong puro puna. No? Huwag puro puna na puro negatibo. Okay? So isipin natin yung long term. No? Bakit ginawa yun? Anong epekto nun? Which is na ipaliwanag na nga. Anong idudulot nun para sa ating mga kababayan? Diba? Okay, so tuloy natin ito mga kababayan. Hayaan muna po nating matapos na yung first 100 days. Entitled naman po ang lahat ng presidente to a honeymoon. Oo. Sa mga atat ng bumatikos muli, kakatapos lang naman ng eleksyon. Rest muna kayo. Wala matagal. Pwede ba ho? Dahil pa kayo negative ng negative, baka kayo lalo pang pumangit. Baka may stroke kayo, no? Das Aznar, ikaw ang the best na spokes. Maraming salamat, Dax. Elda Luis Aznar, good evening, sir. How was your trip to Laos? Napakaganda po ng Laos. Sana, Elda, ay makarating ka rin ng Laos at sana dalhin mo yung iyong kapatid na kasing ganda mo sa Laos. Si Kessler 747, hanggang ilan po ba pwede ma-bypass ng CA ang mga nominees ni PBBM? Yeah. Well, technically, kapag sila ay na-bypass, kapag sila ay hindi na-confirm during the time na in session na naman ng CA, pwede silang ma-reappoint ng ma-reappoint. Pero by tradition, pagkatapos ng isang taon at hindi ka pa rin lumulusot, talagang hindi ka na mapapalusot. No? Kaya kinakailangan mag-isip ng presidente ng kapalit. Normally po yan, ang nangyari kay Gina Lopez, umabot naman ata ng isang taon bago po siya napalitan. Kasi after 1 year, kasi mangyari dyan, merong mga breaks ang Congress. So kapag sila nag-break, kailangan ma-reappoint. Pero pag nag-Senate adjournment, pag natapos na yung first regular session ng 19th Congress, ibig sabihin yung pangalawang taon na at hindi ka pa rin na-confirm, ibig sabihin yan, ayaw talaga sa kanya ng Commission on Appointments. So wala pong fix, pero meron palang rule din po, no, ang Commission on Appointment, meron silang 3 bypass rule. So talagang after 1 year, wala ka ng pag-asa. So tama pa rin ako. Kasi ang unang recess nila ngayon, ang second recess nila, Pasko. Ang third recess nila, mahal na araw na, tapos mag-a-adjourn din sila. So merong 3 bypass rule, no? At pag nagkaroon po ng yung final, bago mag-final adjournment, yung Senate adjournment, dapat magkaroon ng butuhan, oo o hindi, at walang bypass. Pero po pwede rin po nangyari dito sa mga last appointees ni Presidente, no? Miski wala pong boto at sila po talaga mag-a-adjourn na dahil patapos na yung 18th Congress, ay hindi lang sila in-approve at considered bypass, no? Kaya kinailangan ma-reappoint din. Regulus Jean, and another thing, yung sana ko, kung magpa-parliamentary system ang bansa nito, yung mga napili nilang winning political party cabinet ministers hindi na dadaan sa Commission of Appointments, that CA will eventually become irrelevant. Well, it's my view lang. Baka mali po ako. Well, tama ka in the sense na in parliamentary governments, walang Commission of Appointments. Bakit? Kasi lahat po ng ministers sa parliamentary government ay halal bilang members of parliament. Hi, Harry. I'm not sure if we will have a formal business. Ito, gusto ko ganitong explanation mas malinaw. Kinieves, Gayares, Fermiza. Maraming salamat po. Yan. Well,
believe it or not, 15 minutes na po ang nakalipas mula nang tayo nagsimula. No? Marami tayong natakel. Hindi lang po yung sino pa po pwede sumambit sa commission appointments, kundi pati yung trip pamuli ni PBBM. Ang pakiusap ko po, hayaan po natin na magtagumpay ang presidente dahil ang tagumpay ng presidente ay tagumpay ng bayan. Pero bago po ako umalis, Ed Gonzales Angeles, best places sa Laos aside from Vientiane ay Luang Prabang, Van Vieng, Champusok, and Siengco. I agree, Ed, pero napuntahan ko lang ang Vientiane, Van Vieng, and Luang Prabang. Pero napakaganda po ng bayan na yan. Bisitahin po natin. Siguro minsan pag-usapan. Alright, so yan mga kababayan, no? At narinig natin yung napakagandang explanation ito ni Sir Harry Roque. No? At dun sa mga bumabatikos nga po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yan po, yung napakagandang explanation. No? Dun sa mga binabatikos ninyo. Okay, so yung pagre-resign din ito ni Attorney Trixie at ni Attorney Vic, nabigyan linaw din po. No, na po pwede pala yung ganun. No? Right, so yan muli, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Don't forget to subscribe, like at share itong ating video at i-click ang notification bell para updated kayo palagi sa mga next video upload natin. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Right? Peace. I'm out.